Bagong biyaya sa EDSI, Edu at Viancy, di pa nasasabi ito. Magulang ni Viancy humingi ng pasensya. Ano nga ba ang di pa nasasabi nito ni Edu at Viancy? Tara, alamin natin. Kamusta po mga kalingap? Muling nagbabalik ang inyong lingkod mini vlog. Naghahatid ng update tungkol sa mga kalingap. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe na at huwag kalimutang mag-like para lagi kayong updated sa aking mga video. Tapusin po muna natin ang video bago po tayo magkomento. Patuloy po natin din na suportahan ang founder po ng Kalingap na si Kuya Val Santos at Kalingap Rob. Dahil alam naman natin na madaming natutulungan sila ng mga kababayan natin. Araw-araw po natin na suportahan at panoorin ang kanilang mga videos. Alam natin mga kalingap, ang EDSI ay talagang sila na. Natutuwa nga ang ating mga viewers sa kanilang mga nabalitaan na dito nga po kay Viancy at Edu, ngunit di pa nga po talaga nila nasasabi sa kanilang mga magulang. Kung baga, di pa nga nila nakukwento na sila na pala. Na talagang dahil nga mas okay naman kapag ikaw ay may karelasyon, ay sasabihin mo sa iyong mga magulang kung ano na nga bang estado ninyo. Mas okay kasi mga kalingap na legal na alam ng mga magulang parehas ang inyo nga pong estado bilang magkarelasyon. Dahil alam naman natin, bigla na lang may nabubuntis. At yun nga po, yung iba naman, dahil di alam ng magulang, tumatakas nga po ang mga ito. Si Kalingap Edu naman, alam naman natin na hindi po magiging ganon dahil nakikita naman ang magulang ni Viancy na mabuti nga po ang hangarin nga po nito ni Kalingap Edu dito nga kay Viancy. Ang maganda lang ay sila na nga. Yung pangarap ni Kalingap Edu na maging sila ay natupad na. Kaya nga kung mag-aantay man ito nga pong si Kalingap Edu, ay talaga namang mapagtsatsagaan niya na ngayon mag-antay kung hanggang itong makatapos itong si Viancy o ano pa man ang kanyang pangarap. Basta sila nga po ni Kalingap Edu at ni Viancy ay talagang willing yan mag-antay si Kalingap Edu hanggang makamit nga po nito ni Viancy ang kanyang mga pangarap. Dahil lagi naman nandyan si Kalingap Edu sa likod nga po nito ni Viancy kahit dati pa. Dahil nga po alam na natin na sila na talaga, may assurance na nga itong si Kalingap Edu dito nga po kay Viancy. Kumbaga may pag-asa na itong si Kalingap Edu. Kaya may pag-asa na talaga itong si Kalingap Edu na mag-antay kay Viancy gaano man yun katagal. Kung kailan ba gusto ni Viancy sakaling magpakasal nga itong dalawang. Ngunit para sa akin mga kalingap, bata pa naman si Viancy at yun nga po, nag-uumpisa pa lang si Viancy sa kanyang mga pangarap, mas okay na mag-boyfriend at mag-girlfriend lang muna sila. Ang maganda ay lalo nga pong paundarin ni Viancy ang kanya nga pong mga pangarap, mga gusto sa buhay. Dahil pag may asawa ka naman na, ay madali naman na ang lahat, lalo na kung mabuti naman yung napangasawa mo. Maayos naman ang nakuha mong lalaki. Magagawa mo naman lahat na yun. Bago nga yun, ay kailangan unahin mo muna syempre ang mga pangarap ni Viancy sa sarili niya at sa kanya nga pong pamilya dahil madali lang ang pag-aasawa. Lalo na sa panahon nga po natin ngayon, napakadaling mag-asawa kung gugustuhin nga po nila. Lalo na itong si Viancy, magbe-birthday na, mag-18 na. Baka nga po doon na nila aminin o sabihin sa magulang ni Viancy at magulang ni Edu na officially na sila na nga po. Dumako naman tayo dito, bakit nga ba nang hingi ng pasensya ito nga po mga magulang ni Viancy kay Kalingap Rob? Alam natin mga kalingap na nanghihinaya nga po ito nga pong si Kalingap Rob sa tindahan nga po na pinatatayo nitong mga nakaraan nga lang na pinatigil nga po ito. Madami din ang nagulat nang malaman nga po na pinahinto nga po ang pagpapagawa ng tindahan. Alam din natin dahil nga po nag-back out nga po ang mga sponsor nito, para sa akin mga kalingap, totoo din naman ang sinasabi nga nila na sayang din ang harapan nga po ng bahay nga nila Viancy. Alam naman natin na talagang ang bahay nila Viancy ang una at pinakamaganda at pinakamalaking pabahay dito nga po sa ating mga kalingap. Kaya nga po parang
Parang ang pangit nga naman tingnan kung may malaki nga po doong tindahan at natatabunan nga po yung front view nga po ng bahay. Para sa akin mas okay kung magkakaroon nga po yan ng bakod, saka po lagyan ng maliit na tindahan kung sakaling nais nga po nila yan lagyan ng tindahan. Dahil nga po mas okay na nakikita pa rin ang view nga po ng bahay nila. Dahil nga po unang-una, pag mayroon nga pong malaking tindahan dyan, hindi lang naman po tindahan ang hihingin dyan, lalo na kung malaki po. Tapos konti lang naman po ang mga bibili dahil nga nakikita natin, napapansin ko, hindi naman ganun katao sa lugar nga po nila Beyonce. Sakaling malugi, hindi naman natin sinasabing maano, ngunit kailangan alam natin malugi o hindi malugi, ay ready tayo doon. Kaya kung sa uumpisahan lang muna na maliit na business, dapat nga po ay maliit lang po muna. Dahil alam natin, pag malaki nga po yan at parang mukha nga pong building din ang gagawin, ay hihingan nga po yan ng tax at business permit. Marami pong hihingin. Tapos kung hindi naman po kikita ng ganun kalaki, ay mas maganda nga pong mag-umpisa nga po sa maliit po muna. Dahil nga po para isa na rin yan na hindi rin naman na babaliwala nga po yung ganda nga rin po ng bahay nila Beyonce. At para na rin naman po yun sa kanila. Pwede pa rin naman pong mag-business sa ibang lugar kung nanaisin po nila itong palakihin sakali man pagdating nga po ng panahon. Kay Kalinga Prab naman, alam naman natin kahit nga ay dismayado itong si Kalinga Prab, alam natin patuloy pa din ang suporta ni Kalinga Prab at patuloy pa rin ang pagtulong nito.